Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Danica, isa sa mga kwentista at on-the-job trainee na nagmula sa Camarines Sur Polytechnic Colleges. At narito ako ngayon upang magbigay sa inyo ng isang kwento na tiyak kapupulutan niyo ng aral. Pero bago ako magsimula, meron muna akong mga katanungan. Mga bata, pinapagawa ba kayo ng iyong mga magulang sa gawaing bahay? Wow! Kayo ba ay listo sa tuwing tinatawag ni nanay o ni tatay? Magaling! Mga bata, ang pagiging alisto o mabilis na pagtugon sa tawag ng ating mga magulang ay nagpapakita ng paggalang at pagmamalasakit sa kanila. Ang ating kwento ay may kinalaman sa isang batang matalino, masipag at maasahan na pinamagatang si Nanay na di nagpapatawag ng kwento ni Teresita Sen R. Pitalio at iginuhit naman ni Sharon M. Bandol Pilingon. Hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara na at simulan na natin ang kwento. Matalino, masipag at maasahan. Iyan si Nanoy. Lumaki siya sa simpleng pamumuhay kasama ang mama, papa at kapatid niya. Nakatira sila sa simpleng bahay sa gilid ng palayan. Nano! Nag-uumpisa pa lang na tumawag ang mama niya ay nariyan na kaagad si Nanoy. Ano po yun, mama? Tanong ni Nanoy. Oh, andito ka na agad. Nabiglang tanong ni mama. Maghain ka na ng kanin at kakain na tayo, sabi ng mama ni Nanoy. Opo ma, tatawagin ko na rin po si Lina. Sagot ni Nanoy na dali-daling tinawag si Lina dahil kakain na. Pagkatapos natin kumain ay ako na po ang maghuhugas, sabi ni Nanoy. Wag na, ako na. Makipaglaro ka na sa mga pinsan mo sa kabila at hinihintay ka na, sabi ng mama. Salamat po, mama, sabi ni Nanoy at tumakbo siya papunta sa kabilang bahay para maglaro. Isang araw, nagising si Nanoy na hinahanap ang papa niya. Ma! Ma! Nasaan po si papa? Tanong ni Nanoy dahil di niya makita ang papa niya sa kwarto at sala. Napakaaga namang umalis ni papa. Malungkot na sabi ni Nanoy. Nanoy, anak, maagang umalis ang papa mo dahil kinuha siya ni tiyo mo na magtrabaho sa malayo. Mga 1 buwan lang naman, o baka hindi nga, sagot ng mama niya. Di man lang ako ginising ni papa, malungkot na sabi ni Nanoy. Nagsabi yun, natatawag na lang daw siya pag nakarating na siya sa pinagtatrabahuhan niya. Paliwanag ng mama niya na nalulungkot din. Ang dami kasi nating gastusin ngayon, anak. At para rin sa iyo ang pagtatrabaho ni papa mo sa malayo. Di ba? Gusto mong mag-high school sa lungsod at mabili ang mga gamit sa eskwelahan na kailangan ninyo ni Lina? Paliwanag ng mama ni Nanoy. Di na umimik si Nanoy. Parang naimasmasan siya na nag-iisip. Na magsabi ang mama niya na hintayin na lang natin ang tawag niya. Dun lang umaliwalas ang muka at napangiti na si Nanoy. Sige po, mama, sabi ni Nanoy na naiintindihan ang paliwanag ng mama niya. Tutulungan kita ma sa mga gawain dito sa bahay. Ako na po ang maghahanda ng mga paninda mong merienda. Pagkatapos na sabihin niya ni Nanoy ay tumalikod na siya at kinuha ang nigo na nakasabit sa dingding. Ako na yan. Mag-aral ka na at gawin mo na ang assignments mo at tulungan mo rin si Lina sa mga assignments niya. Sabi ng mama niya na nagsimula na magtahip ng malagkit na bigas sa nigo. Ma, tapos ko na po ang assignments ko at tapos ko na rin pong tulungan si Lina sa assignments niya. Sabi ni Nanoy na kumakamot sa ulo. Maglalaro na po ako, ma. Sabi ni Nanoy na tumakbo palabas ng bahay nila.
Nano! Di pa man tapos ang mama niya sa pagtawag, nariyan na naman kaagad si Nanoy. Oh, bakit narito ka na kaagad? Ang liksi-liksi mo naman. Sabi ng mama niya na namamangha. Tapos na ba kayo ng ginagawa ninyo ni Lina? Opo, mama. Sagot ni Nanoy. Araw-araw, ganun na ang naging ugali ni Nanoy. Lagi siyang alerto sa pagtulong sa mama niya. Maasikaso rin sa kapatid niya. Masipag mag-aral at kahit nakikipaglaro sa ibang mga bata, palagi siyang alisto. Iyan si Nanoy, ang batang di nagpapatawag. Kinaumagahan, nagiya ang mga kaibigan ni Nanay na mamingwit ng isda sa lawa. Nanoy, di ba't matagal mo nang gusto na pumunta doon sa lawa ng bato upang mamangka at mamingwit ng isda? Tara na, sama na kayo. Kasama ko si Papa. Mamamasyal kami doon. Alok ng mga kaibigan ni Nanoy. Gusto ko sanang sumama, ngunit nangako ako kay Mama na tutulungan ko siya sa bahay. Malungkot na sagot ni Nanoy. Na! Di pa man tapos tawagin ay maliksing lumapit si Nanay kay Mama niya. Opo, Mama. Anak, tumawag ang Papa mo. Tapos na raw ang trabaho niya, kaya uwi na raw siya bukas. Pag uwi raw niya ay sabay tayong mamamasyal sa lawa ng bato para mamingwit at mamangka. Alam kong matagal mo na yung gustong puntahan. Masayang ibinalita ng mama ni Nanoy sa kanya. Yay! Yay! Sobrang nagtatalon si Nanoy sa kasiyahan. Alas 5 ng madaling araw ay nagising na si Nanoy. Pakakita niya kay Papa niya ay niyakap niya ito ng napakahigpit. Salamat, Papa, at nakauwi ka na. Masayang sabi ni Nanoy. Nabalitaan ko, anak, na tinutulungan mo ang mama mo dito sa bahay. Kaya ngayon ay pupuntahan na natin ang matagal mo nang gustong puntahan. Mamamangka tayo at mamimingwit kasama ang mama mo at si Lina doon sa lawa ng bato. Diretso na tayo magpipiknik at pinapaluto ko ang mama mo ng paborito ninyong ulam ni Lina na pikadilyong tilapia at gulay na laing. Talaga, Papa? Yehey! Yehey! Nagtatalon si Nanoy sa sobrang kasiyahan. Namasyal na sila doon sa lawa ng bato. Sumasagwa ng Papa niya habang namimingwit naman si Nanoy ng isda kasama ang mama niya at si Lina. Halos di na mabura ang ngiti sa labi ni Nanoy. Habang nagkukwentuhan sila doon sa bangka, napasigaw ng malakas si Nanoy. Isda! 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 Sigaw ni Nanoy na pinagtatawanan ng Papa at Mama niya. Ano yan, Nanoy? Tanong ng Papa niya. Nakahuli ako ng isda pa. Mas lalong nadagdagan ang kasiyahan ni Nanoy. Masaya si Nanoy dahil nakumpleto silang magpamilya at nakamit ang matagal na niyang gusto na makasama silang mamasyal doon sa lawa ng bato. Nagpatuloy ang Papa ni Nanoy sa pagtatrabaho bilang karpintero sa iba-ibang lugar. Kaya nakapag-aral si Nanoy sa syudad at lalo pang nagsipag hanggang sa lumaki siya na di nagpapatawag. Mga bata, kagaya ni Nanoy, ang pagiging masunurin ay nagpapakita na tayo ay responsable at maaasahan. Ito rin ang nagbibigay sa atin ng pagkakataong ipamalas na tayo ay mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay na maghahanda sa atin para sa mas malalaking responsibilidad sa hinaharap. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Palagi nating tatandaan, ang batang masunurin, malayo ang mararating. Huwag kakalimutan mag-follow, like at subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tsak kapupulutan nyo ng aral. Muli, ako si Ate Danica. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!